Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa tibay ng isang babae at sa wagas na pagmamahal ng isang ina? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na kung minsan, ang pinakamatinding sakit ang nagiging simula ng pinakamatatag na pagbangon. Sabi nila, ang pagtataksil ay parang isang matalim na punyal, ngunit paano kung ang punyal na yon ay hawak ng taong pinangakuan mong makasama habang buhay? At paano kung sa isang iglap, ang lahat ng iyong pangarap ay biglang maging isang bangungot na gigising sa iyong natutulog na katatagan? Ito ang kwento ni Luwalhati, ang malamig at pamilyar na amoy ng antiseptiko sa Maharlika Medical Center ay dapat sana'y nagbibigay ng kapanatagan kay Luwalhati. Ito ang lugar kung saan niya unang narinig ang tibok ng puso ng kambal na dinadala niya, ang kanyang sihayo at hila. Ngunit sa hapong yon, habang hinihintay ang kanyang asawang si Datu, sa mahabang pasilyo, may kakaibang kaba na gumagapang sa kanyang dibdib. Napangiti siya nang maramdaman ang mahinang sipa mula sa kanyang sinapupunan. Automatiko niyang hinaplos ang malaki na niyang tiyan. Anak, hintayin lang natin si Papa, ha? Pauwi na rin tayo. Bulong niya sa kanyang sarili, puno ng pagmamahal ang kanyang mga mata. Sa isip niya, buo na ang larawan ng kanilang masayang pamilya. Isang perpektong larawan na matagal na niyang pinangarap. Mukhang masayang-masaya ka. Isang boses na matinis at puno ng lason ang pumunit sa kanyang mga pangarap. Napaangat ang tingin ni Luwalhati. Nakatayo sa kanyang harapan ang isang babaeng nakasuot ng isang mamahaling pulang bestida. Ang kanyang postura ay iritado at puno ng kumpiyansa. Ang kanyang mukha na pamilyar mula sa mga social media posts ng mga kaibigan ng kanyang asawa ay pag-aari ni Silaw Montemayor. Silaw? Gulat na tanong ni Luwalhati. Sinusubukang itago ang pagkalito sa kanyang boses. Anong ginagawa mo rito? Tumawa si Silaw, isang tawang walang kagalakan. Bakit? Bawal ba akong dumalaw sa ospital kung saan nagtatrabaho ang mahal ko? Idiniin niya ang huling dalawang salita. Bawat pantig ay parang isang karayom na tumutusok sa puso ni Luwalhati. Naramdaman ni Luwalhati ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Hindi kita maintindihan. Huwag ka nang magkunwari, Luwalhati. Lumapit si Silaw, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Alam nating pareho na matagal nang tapos ang papel mo sa buhay ni Datu. Isa ka na lang pabigat, isang malaking, buntis na pabigat. Ang bawat salita ay isang sampal na pahawak ng mahigpit si Luwalhati sa kanyang tiyan, isang proteksyon na kilos para sa kanyang mga anak. Wala kang karapatang sabihin yan. Asawa niya ako. Asawa? Isang piraso ng papel lang yan. Sigaw ni Silaw at sa pagkakataong yon, nakita ni Luwalhati ang tunay na demonyo sa likod ng magandang mukha nito. Ako ang mahal niya. Ako ang kailangan niya, hindi ikaw at yang mga bastardo mo. Tumigil ka. Napasigaw na rin si Luwalhati. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, nakita niya sa dulo ng pasilyo ang figura ng lalaking kanina pa niya hinihintay. Si Datu, nakatayo ito roon, nanlalaki ang mga mata, hindi makagalaw. Datu, sigaw ni Luwalhati. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Datu, tulungan mo ako. Ngunit si Datu ay parang isang estatwa, nakapako sa kinatatayuan. Ang muka ay balot ng takot at pag-alinlangan. Nakita ni Silaw ang tingin ni Luwalhati at ngumisi ito na parang isang ahas. Tingnan mo, hindi kanya kayang ipagtanggol dahil ako ang pinili niya. Sa isang mabilis na kilos, itinaas ni Silaw ang kanyang paa na may suot na matulis na stiletto at buong lakas na sinipa ang tiyan ni Luwalhati. Isang pagsabog ng sakit. Iyon ang tanging naramdaman ni Luwalhati.
Isang sakit na hindi niya kailanman naranasan. Mas matindi pa sa anumang kirot na pisikal, para itong kidlat na humati sa kanyang buong katawan na nag-ugat mula sa kanyang sinapupunan at kumalat sa bawat himaymay ng kanyang laman. Napaluhod siya. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang tiyan. Ang kanyang mga mata ay desperadong nakatingin kay Datu. Nagmamakaawa, humihingi ng tulong. Ang lalaking pinangakuan niya ng kanyang buhay. Ang ama ng kanyang mga anak. Ngunit wala siyang nakitang tulong. Wala siyang nakitang pagmamahal. Ang nakita lang niya ay isang estranghero na may mga matang puno ng takot. Isang duwag na nanonood habang ang kanyang mundo ay gumuho. Ang kanyang katahimikan ay mas malakas pa sa sigaw ni Silaw. Mas masakit pa sa sipa na kanyang tinanggap. Iyon ang tunay na pagtataksil. Naramdaman niya ang init na gumapang sa kanyang mga binti. Pula, dugo. Ang dugo ng kanyang mga pangarap. Habang unti-unting nilalamon ng dilim ang kanyang paningin at ang sakit ay nagiging isang manhid na pagkirot, may isang huling tunog siyang narinig. Isang malakas, desperadong sigaw mula sa malayo. Isang boses na kilalang kilala niya. Anak! At pagkatapos, wala na. Kadiliman na lang. Ang bawat sulok ng Maharlika Medical Center ay kabisado ni Dr. Amihan Sinukuan. Ang bawat tunog, mula sa ritmikong pagpipyok ng mga makina hanggang sa mahinang kaluskos ng mga sapatos sa sahig, ay musika sa kanyang pandinig. Ang ospital na ito ang kanyang kaharian. Isang kahariang pinapatakbo niya ng may bakal na disiplina at walang puwang para sa pagkakamali. Para sa kanya, ang emosyon ay isang balakid, isang kahinaan na walang lugar sa mundo ng medisina kung saan ang bawat segundo ay mahalaga. Ngunit ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay gumuho sa isang iglap. Papunta siya sa kanyang opisina matapos ang isang serye ng mga pagpupulong nang marinig niya ang isang sigaw na bumalot sa katahimikan ng pasilyo. Hindi ito isang ordinaryong sigaw. Mayroon itong bahid ng matinding sakit at desperasyon, at sa ilalim nito, isang pamilyar na tinig ang nagpanginig sa kanyang buong pagkatao. Anak! Tumakbo si Dr. Amihan. Ang kanyang profesional na pagiging kalmado ay biglang naglaho. Bawat hakbang niya ay pabigat ng pabigat habang papalapit siya sa pinagmumulan ng gulo. At doon, sa sahig na puti at malamig, nakita niya ang isang eksenang habang buhay niyang gugustuhing kalimutan. Ang kanyang anak, ang kanyang luwalhati, nakahandusay, naliligo sa sarili niyang dugo. Ang kanyang mukha ay nababalot ng sakit. Sa tabi nito, isang babaeng may pulang bestida ang nakatayo, na may halong takot at pagtatagumpay sa mukha, at sa di kalayuan, ang lalaking dapat sanay nagpoprotekta sa kanyang anak. Si Datu ay nakatayo lang na parang isang duwag na multo. Sa isang saglit, ang mundo ni Dr. Amihan ay huminto. Ang babaeng nasa sahig ay hindi lang isang pasyente. Siya ang kanyang bugtong na anak, ang tanging alaala ng kanyang yumaong asawa. Sa isang kisap mata, ang maskara ng pagiging hospital director ay nabasag. Ang lumabas ay isang inang nasasaktan, isang inang nagngingit-ngit sa galit. Ngunit kasing bilis ng pagbasag nito ay ang muli niyang pagbuo sa sarili. Itinulak niya ang lahat ng personal na damdamin sa pinakamalalim na sulok ng kanyang isipan. Ngayon, hindi siya ina. Siya si Dr. Sinukuan, at ang kanyang anak ay isang pasyenteng kritikal na nangangailangan ng kanyang tulong. Code Blue! Emergency room, stat! Ang kanyang sigaw ay umaling-awngaw sa buong pasilyo. Puno ng awtoridad na walang sino man ang maglalakas loob na suwayin. Kumuha ng stretcher, obstetrics, on standby. Ang mga nurse at doktor ay nagsidatingan na parang mga langgam. Bawat isa ay kumikilos ng may organisadong pagmamadali. Sa gitna ng lahat ng ito,
Si Dr. Amihan ang sentro, ang kalmadong mata ng bagyo. Siya mismo ang sumuri sa vital signs ng kanyang anak. Ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Ang kanyang boses ay matatag. Multiple contusions, heavy bleeding, prepare for an emergency C-section. Ang kambal, kailangan nating ilabas. Utos niya sa isang residenteng doktor. Ang kanyang mga mata ay hindi lumuluha. Ngunit sa likod nito ay isang nagbabadyang unos. Habang dinadala si luwalhati sa operating room, ang mga mata ni Dr. Amihan ay napako sa 2 taong naiwan sa pasilyo, si Datu at si Silaw. Ang takot sa mukha ni Datu ay napalitan ng pagkataranta, habang si Silaw ay nagsimula ng maglakad palayo. "Guard!" tawag ni Dr. Amihan. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. "Huwag ninyong paalisin ang 2 yan. Dalhin sila sa security office now." Hindi na niya hinintay ang kanilang reaksyon. Ang kanyang prioridad ay si luwalhati. Sa labas ng operating room, ang bawat segundo ay parang isang oras. Ang bawat tunog mula sa loob ay nagdudulot ng kaba sa kanyang dibdib. Pinilit niyang isipin ang mga protocol, ang mga medical procedures, anumang bagay na makakapag-alis sa imahe ng kanyang duguan na anak. Ngunit paulit-ulit itong bumabalik. Matapos ang tila walang katapusang paghihintay, lumabas ang isang siruhano. "Doktora, stable na po si Miss Luwalhati, pero ang mga sanggol. Nailabas po namin sila, pero premature. Nasa NICU na po sila ngayon, inoobserbahan." Nakahinga ng maluwag si Dr. Amihan, ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. Naglakad siya patungo sa neonatal intensive care unit. Doon, sa loob ng 2 magkahiwalay na incubator, nakita niya ang kanyang mga apo. Si Hayo at si Hila, napakaliit, napakarupok, napapalibutan ng mga tubo at wire. Sa pagtingin sa 2 maliliit na nilalang na lumalaban para sa kanilang buhay, isang bagong damdamin ang umusbong sa puso ni Dr. Amihan. Hindi lang ito basta galit. Ito ay isang matinding determinasyon. Isang pangako na hindi matatapos ang lahat sa araw na ito. Ito ay simula pa lamang. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang pinuno ng security department ng ospital. Ang kanyang boses, nang magsalita siya, ay wala nang bakas ng pagiging doktor o ina. Ito ay boses ng isang leona, handang pumatay para protektahan ang kanyang pamilya. I-secure ang lahat ng CCTV footage mula sa hallway na yon. Mariin niyang sabi, "Gusto kong makita ang bawat anggulo, bawat segundo. Walang pwedeng makalabas, walang pwedeng mabura. Naiintindihan mo ba? Ito na ang kanyang bagong laban. At sa labang ito, sisiguraduhin niyang mananalo siya para kay luwalhati, para kay Hayo at Hila. Hindi siya papayag na ang mga taong may kagagawa nito ay makatakas sa hustisya. Ang unang nagpagising kay luwalhati ay hindi ang sakit. Ito ay ang katahimikan. Isang katahimikang nakakabingi na binabasag lamang ng mahinang tunog ng heart monitor sa kanyang tabi. Idinilat niya ang kanyang mga mata at bumungad sa kanya ang isang pamilyar na puting kisame. Amoy gamot, amoy ospital, at sa isang iglap, bumalik ang lahat na parang isang bangungot na ayaw magising. Ang matinis na boses ni Silaw, ang matulis na takong ng sapatos nito, ang pagsabog ng sakit sa kanyang sinapupunan. At higit sa lahat, ang imahe ni Datu, ang kanyang asawa, na nakatayo lang, walang ginagawa, habang ang mundo niya ay winawasak. Isang impit na iyak ang kumawala sa kanyang mga labi. Napahawak siya sa kanyang tiyan, ngunit ang naramdaman niya ay hindi na ang pamilyar na umbok ng kanyang pagbubuntis, kundi isang malambot na kawalan at isang mapurol na kirot mula sa operasyon. "Ang mga anak ko?" Bulong niya. Ang kanyang boses ay garalgal at puno ng takot. "Gising ka na pala." Ang boses ng kanyang ina, si Dr. Amihan Sinukuan, ay pumasok sa silid. Profesional,
kalmado, walang bahid ng emosyon. Nakatayo ito sa paanan ng kanyang kama. Suot pa rin ang puting coat nito na para bang isa lang siyang ordinaryong pasyente. May distansya sa pagitan nila, isang pader na matagal na nilang hindi nagawang gibain. Ang kambal, nasaan sila? Tanong ni luwalhati. Ang bawat salita ay isang pakikibaka. They're in the NICU, sagot ng kanyang ina. Ang tono ay parang nagbabasa ng isang medical chart. You underwent an emergency C-section. Maaga silang ipinanganak, but they are fighters. The doctors are doing everything they can. Walang kumusta ka, anak? Walang yakap. Tanging mga teknikal na salita lamang na lalong nagparamdam kay luwalhati ng kanyang pag-iisa. Ang sakit ng pagtataksil ni Datu ay dinagdagan pa ng emosyonal na lamig mula sa kanyang ina. Napaluha si luwalhati. Kasalanan ko to, Ma, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Alam kong may mali, may mga senyales na, pero nagbingi-bingihan ako. Nagbulag-bulagan ako kasi mahal na mahal ko siya. Gusto ko lang ng buong pamilya para sa mga anak ko. Ito ang unang pagkakataon na inamin niya ang kanyang kahinaan sa harap ng ina. Ang kanyang desperadong pagnanais na magkaroon ng perpektong pamilya ang siyang nagtulak sa kanya na baliwalain ang mga kasinungalingan ni Datu. Sa pagkakataong yun, nakita ni luwalhati ang isang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang ina. Isang paglambot sa mga mata, isang mabilis na pagkunot ng noo, bago ito muling bumalik sa dati nitong maskara. Hindi mo yan kasalanan, luwalhati. Ang may kasalanan ay ang mga taong nanakit sa'yo. Pagkatapos ng ilang sandali, isang nurse ang pumasok na may dalang wheelchair. Gusto mo ba silang makita? Tanong ni Dr. Amihan. Tumango si luwalhati, walang pag-aalinlangan. Habang tinutulak siya sa pasilyo patungo sa NICU, ang bawat metro ay parang 1 kilometro. Pagpasok nila sa silid na puno ng mga incubator, bumungad sa kanya ang isang tanawing nagpaguho sa kanyang puso. Nandoon sila, ang kanyang si Hayo at Hila. Napakaliit. Ang kanilang mga balat ay halos transparent. Ang kanilang maliliit na dibdib ay marahang umaangat baba sa tulong ng mga makina. Napapalibutan sila ng sali-salimuot na mga tubo at wire. Bawat isa ay isang paalala kung gaano sila karupok, kung gaano kalapit sila sa bingit ng kamatayan. Hindi ito ang pangarap niya. Ang pangarap niya ay ang yakapin sila, ang maramdaman ng init ng kanilang balat sa kanyang balat, ang amoy ng kanilang buhok. Ngunit ngayon, ang tanging nag-uugnay sa kanila ay isang makapal na salamin. Itinukod niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng incubator ni Hayo. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Ang mga luha ay malayang dumaloy sa kanyang mga pisngi, hindi na dahil sa sakit ng pagtataksil, kundi dahil sa isang pag-ibig na mas malalim pa sa karagatan, isang pag-ibig ng isang ina. Anak, lumaban kayo, ha? Bulong niya, ang kanyang boses ay basag. Nandito lang si Mama. Hindi ko kayo iiwan. Sa sandaling iyon, sa harap ng kanyang 2 munting mandirigma, may nagbago sa loob ni luwalhati. Ang pighati ay napalitan ng isang bagong damdamin. Ang kawalan ng pag-asa ay nagkaroon ng isang maliit na ningas. Sila ang kanyang dahilan para bumangon. Sila ang kanyang dahilan para lumaban. Dahan-dahan niyang nilingon ang kanyang ina na tahimik na nakatayo sa kanyang likuran. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa unang pagkakataon, hindi na niya nakita ang hospital director. Ang nakita niya ay ang kanyang ina, ang tanging kakampi na natitira sa kanya. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may bagong tatag. Isang determinasyon na isinilang mula sa pinakamatinding sakit. Tulungan mo ako, Ma, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa mga mata ng ina. Tulungan mo akong makuha ang hustisya. Ang hangin sa loob ng kwarto ng mumurahing hotel ay maalinsangan at mabigat, amoy pinaghalong sigarilyo at mamahaling pabango ni silaw. Para kay Datu Razon,
Ito ang amoy ng impyerno. Ang bawat paghinga niya ay isang paalala ng kanyang pagkabilanggo. Isang kulungang siya mismo ang gumawa. Nakaupo siya sa dulo ng kama. Ang kanyang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang nanginginig na mga kamay. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang eksena sa pasilyo ng ospital, ang sigaw ni luwalhati, ang dugo, ang desperadong pagmamakaawa sa mga mata nito habang nakatingin sa kanya, at ang kanyang sariling pananahimik, isang katahimikang mas malakas pa sa isang pagsabog. Duwag. Iyon ang salitang umuukil-kil sa kanyang utak. Isang duwag. Ano yan, Datu? Nagdradrama ka na naman. Ang boses ni Silaw ay pumutol sa kanyang pagmumuni-muni. Nakatayo ito sa tapat ng salamin, naglalagay ng pulang kolorete sa labi. Ang kanyang refleksyon ay puno ng pagkayamot. Itigil mo na yan. Nangyari na ang nangyari. Wala ka nang magagawa. Wala akong magagawa. Napatingin si Datu sa kanya. Ang kanyang mga mata ay namumula. Silaw! Buntis siya. Buntis siya sa mga anak ko. At hinayaan lang kitang saktan siya. At anong gusto mong gawin ko? Hayaan na lang siyang sirain ang kinabukasan natin? Sabi ni Silaw. Humarap ito sa kanya. Ang mga mata ay kasing talim ng patalim. Huwag mong isipin na bayani ka rito, Datu. Pareho tayong may kasalanan. Pero ako, handa akong gawin ang lahat para makuha ang gusto ko. Ikaw? Ngumisi ito. Kaya mo lang tumayo at manood. Ang mga salita nito ay tumama na parang lason dahil totoo. Naalala niya ang araw na nagsimula ang lahat. Hindi ito nagsimula sa pag-ibig o pagnanasa. Nagsimula ito sa takot. 1 taon na ang nakalipas. Nasa isang madilim na bodega si Datu. Pinalilibutan ng 3 malalaking lalaki. Ang negosyo niya ay bumagsak at ang perang inutang niya sa mga loan shark ay lumobo ng husto. Isang suntok sa sikmura ang nagpabagsak sa kanya sa sahig. Nasaan na ang pera, Datu? Tanong ng leader. Tinatapik-tapik ang isang tubo sa palad nito. 1 linggo. Kung wala pa yan sa susunod na linggo, hindi lang ang mga tuhod mo ang babaliin namin. Akala niya ay katapusan na niya. Ngunit kinagabihan, sa isang bar kung saan siya naglalasing, isang kamay ang humaplos sa kanyang likod. Si Silaw, maganda, mayaman, at puno ng kumpiyansa. Nakinig ito sa kanyang problema at sa halip na awa, ang nakita niya sa mga mata nito ay oportunidad. Kaya kitang tulungan dyan, sabi nito. Ang boses ay parang isang pangaakit ng ahas. Bayaran mo lang ako. Sa ibang paran. Binayaran ni Silaw ang lahat ng kanyang utang. Sa isang iglap, malaya na siya sa mga loan shark. Ngunit hindi niya alam, ipinagpalit lang niya ang isang kulungan para sa isa pang mas masikip. Mula noon, si Silaw na ang nagdidikta sa buhay niya. Bawat desisyon, bawat galaw. Naging pag-aari siya nito. Ang pagtulong ni Silaw ay hindi kaligtasan. Ito ay isang tanikala. Huwag mong isipin si luwalhati. Pagpapatuloy ni Silaw, hinila siya pabalik sa kasalukuyan. Isipin mo ang sarili mo. Isipin mo tayo. Ngunit hindi niya kaya. Ang imahe ni luwalhati, ang babaeng minahal niya ng tapat, ang inang magluluwal sana sa kanyang mga anak sa isang masayang tahanan, ay hindi maalis sa kanyang isipan. Habang naliligo si Silaw, kinuha ni Datu ang pagkakataon. Kinuha niya ang kanyang telepono at nanginginig na tinawagan ang numero ng kanyang kaibigan, si Marco. Marco, pare, bulong niya. Kumusta si luwalhati? Nabalitaan mo ba? Datu, nasaan ka? Hinahanap ka ng lahat. Sagot ni Marco, ang boses ay puno ng pag-aalala at galit. Nasa ospital si luwalhati. Nag-agaw buhay siya. Maagang ipinanganak ang kambal. Kritikal ang lagay nila sa NICU. Anong nangyari? Ang puso ni Datu ay parang piniga. Kritikal.
ang kanyang mga anak, ang kanyang munting hayo at hila. Kailangan ko ng ibaba, sabi niya, pinipigilan ng paghikbi. Bago pa man makasagot si Marco, pinatay na niya ang tawag. Paglingon niya, nakatayo sa pintuan ng banyo si Silaw, nakabalot lang sa tuwalya. Ang buhok ay tumutulo pa. Ang mga mata nito ay nakapako sa telepono sa kanyang kamay. "Sinong tinawagan mo?" tanong nito. Ang boses ay delikadong kalmado. Hindi nakasagot si Datu. Nahuli siya. Ngumiti si Silaw, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Naglakad ito papunta sa bag nito at may kinuha mula sa loob. Inihagis niya ito sa kama sa harap ni Datu. 2 plane ticket, one way, papuntang Singapore. "Aalis tayo ng bansa, Datu. Ngayon na," sabi ni Silaw. Ang bawat salita ay isang utos. "Tapos na tayo rito. At kung hindi ka susunod..." Lumapit ito. Ang muka ay ilang pulgada na lang mula sa kanya. "Sisiguraduhin kong hindi lang ang mga pinagkakautangan mo ang hahanap sa'yo." Ang security room ng Maharlika Medical Center ay isang maliit na kwartong walang bintana, pinalalamig ng air conditioner at binubuhay lamang ng ritmikong pagkurap ng mga ilaw mula sa mga server. Sa loob nito, ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng mga makina at ang nanigas na paghinga ng 3 tao. Si Dr. Amihan, ang kanyang pinagkakatiwalaang abogado na si Atty. Robles at ang hepe ng seguridad ng ospital. Sa malaking monitor sa kanilang harapan, isang silent film ang ipinapalabas. Isang pelikula ng karahasan na kuha mula sa CCTV ng pasilyo. Nakita ni Dr. Amihan ang masayang pagdating ng kanyang anak, ang paraan ng paghaplos nito sa tiyan, ang ngiti sa mga labi nito. Isang ngiti na sa ilang segundo lang ay papawiin. Nakita niya ang pagdating ng babaeng may pulang bestida, ang pagtaas ng tensyon, ang mga salitang hindi man nila naririnig, ay ramdam nila ang bigat. At pagkatapos, ang eksenang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ang sipa, ang pagbagsak, ang dugo. Hindi kumukurap si Dr. Amihan. Ang kanyang muka ay parang isang maskarang gawa sa bato, ngunit sa ilalim ng mesa, ang kanyang mga kamay ay magkuyom na magkuyom, ang kanyang mga kuko ay bumaon na sa kanyang palad. Si Atty. Robles ay napamura ng mahina, habang ang hepe ng seguridad ay napailing na lang sa tindi ng kanyang nakita. "I-rewind mo," utos ni Dr. Amihan. Ang kanyang boses ay walang emosyon, ngunit may bigat na parang bakal. "Focus on the man, on Datu Razon." Muling umikot ang video. Sa pagkakataong ito, ang atensyon ng lahat ay nasa lalaking nakatayo lang na parang estatwa. Nakita nila ang pagmamakaawa sa mga mata ni Luwalhati, ang pag-asang tutulungan siya ng kanyang asawa. At nakita nila ang kawalan, ang ganap na kawalan ng aksyon mula kay Datu. Ang kanyang pananahimik ay isang malinaw na pag-amin ng kanyang kaduwagan at pakikipagsabuatan. Habang pinapanood ang pagbagsak ng kanyang anak sa screen, isang ibang alaala ang biglang sumingit sa isipan ni Dr. Amihan. Isang pasilyo rin. Halos 20 taon na ang nakalipas. Ngunit sa pagkakataong yon, siya ang tumatakbo, ang kanyang puso ay dumadagundong sa takot. Sa dulo ng pasilyo, sa labas ng operating room, isang doktor ang lumabas na may malungkot na ekspresyon. "I'm sorry, Amihan. We did everything we could." Sa loob ng kwartong yon, nawala ang kanyang asawa, ang ama ni Luwalhati, dahil sa isang biglaang atake sa puso. Naalala niya ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan, ang panonood lang, habang ang buhay ay nadudulas sa kanyang mga kamay. Sa araw na yon, ipinangako niya sa sarili na hinding-hindi na siya muling magiging mahina. Itinayo niya ang kanyang mga pader. Ibinaon ang kanyang puso sa ilalim ng kanyang puting coat at naging ang doktor sinukuan na kinikilala ng lahat. "Doktora?" Ang boses ni Atty. Robles ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan.
Ang sakit ng nakaraan ay mabilis niyang itinago at pinalitan ng malamig na determinasyon. Ang dati niyang kawalan ng kapangyarihan ay nagbigay daan sa isang matinding pangangailangan para sa kontrol at hustisya. "This is more than just physical injuries, attorney," sabi ni Dr. Amihan. Ang kanyang mga mata ay nakapako pa rin sa nagyayelong imahe ni Silaw at Datu sa screen. "This is frustrated murder. 2 buhay ang tinangka nilang kunin. Ang anak ko at ang isa sa mga apo ko. The intent was clear. I want them charged with the highest possible crime." "I agree, Doktora," sagot ni Attorney Robles. "The evidence is overwhelming. Ang CCTV footage na ito ay napakalakas na ebidensya. The challenge now is locating them." Tumayo si Dr. Amihan. Ang kanyang pagiging ina ay pansamantalang naglaho. Ang humalili ay ang makapangyarihang hospital director na may mga koneksyon sa bawat sulok ng lipunan. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagdial ng isang numero mula sa memorya. Isang direktang linya sa isang mataas na opisyal sa Philippine National Police, isang matagal ng kaibigan at utang na loob sa kanya. "General, Amihan here," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may biglang utos. "I need a favor." Isang personal na pabor. Ipinasa niya ang lahat ng detalye, ang mga pangalan nina Datu Razon at Silaw Montemayor, ang kanilang mga larawan na nakuha mula sa mga record ng ospital at ang bigat ng krimen na kanilang ginawa. "Gusto kong mailagay ang kanilang mga pangalan sa lahat ng airport at seaport. I-issue ang isang hold departure order. I want them found, General, now." Pagkatapos ng tawag, bumaling siya sa kanyang pribadong investigador na kanina pa niya tinawagan. "Anong nakuha mo?" "I'm working on it, Doktora. Checking their credit cards, phone records." Ang bawat minuto ay isang pagsubok sa kanyang pasensya. Ngunit hindi siya nagpakita ng anumang kahinaan. Naglakad siya pabalik sa NICU, tumayo sa harap ng mga incubator ng kanyang mga apo at humugot ng lakas mula sa kanilang munting paglaban. Ilang oras ang lumipas nang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Ang kanyang investigador. "Doktora, may impormasyon ako." Ang boses sa kabilang linya ay apurahan. "Nakatrace ako ng isang online booking. Nakabili sila ng tiket paalis ng bansa. Ang flight ay mamayang gabi." Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Dr. Amihan. Tapos na ang pagtatago. Magsisimula na ang panghuhuli. Ang ingay sa loob ng International Airport ay dapat sana'y nakakabingi. Ngunit para kay Datu, ang tanging umuugong ay ang malakas na dagundong ng kanyang sariling puso. Ang bawat anunsyo sa intercom, bawat pag-ubo ng isang estranghero, bawat sulyap mula sa isang security guard ay parang isang direktang banta sa kanyang kalayaan. Ang malamig na pawis ay namumuo sa kanyang noo habang mahigpit niyang hawak ang pasaporte at plane ticket. Ang kanyang mga tiket palabas ng impyernong ito. "Ano ba, Datu? Dalian mo." Bulong ni Silaw, hinihila siya sa braso. "Para kang kuting na nawawala sa palengke. Relax, walang nakakakilala sa atin dito." Paano siya makakapag-relax? Ang imahe ng duguan na silwalhati ay nakatatak sa kanyang isipan. Ang mahinang iyak ng kanyang mga anak na hindi pa niya nakikita ay tumatawag sa kanya mula sa malayong ospital. Habang papalapit sila sa immigration counter, lalong bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Pakiramdam niya ay lahat ng mata ay nasa kanya, na sa anumang sandali ay may isang kamay na hahawak sa kanyang balikat at sasabihing, "Huli ka." Bawat pulis na kanyang nakikita ay parang personal na naghahanap sa kanya. "Huminga ka ng malalim," utos ni Silaw. Napansin ang kanyang pagiging aligaga. Wala silang alam. Wala silang ebidensya. Sa loob ng ilang oras, nasa Singapore na tayo, nagpapakasaya at malilimutan din natin ang lahat ng ito. Ngunit alam ni Datu
na hindi niya kailanman malilimutan. Ito ay isang multo na habang buhay niyang dadalhin. Mula sa isang coffee shop sa ikalawang palapag, si Captain Reyes ay kalmadong nakamasid sa daloy ng mga tao sa ibaba. Sa kanyang tenga ay isang maliit na earpiece kung saan maririnig niya ang mga report mula sa kanyang mga tauhan na nakakalat sa buong terminal. Lahat ay nakasuot ng pang-sibilyan. Target spotted, sir. Section C, papunta sa immigration. Bulong ng isang boses sa linya. Copy that. Sagot ni Captain Reyes sa kanyang mikroponong nakatago sa manggas. Maintain distance. Huwag munang gumawa ng anumang kilos hanggang sa huling tawag. Ayokong magkaroon ng gulo. Ang utos mula sa itaas ay malinaw. Hulihin sina Datu Razon at Silao Montemayor ng tahimik at mabilis. Walang media, walang eskandalo. Ang babaeng nasa likod ng operasyong ito, si Dr. Amihan Sinukuan, ay isang taong hindi mo gugustuhing biguin. Personal na tumawag ang general para siguraduhing magiging maayos ang lahat. Tiningnan ni Captain Reyes ang mga larawan ng dalawang suspek sa kanyang telepono. Ang babae, si Silao, ay mukhang arogante kahit sa litrato. Ang lalaki, si Datu, ay mukhang mahina. Isang perpektong kombinasyon para sa isang krimen. Team A, sa departure gate. Team B, harangin ang lahat ng posibleng daan palabas. Team C, manatili sa aking signal. Utos niya. Ang bitag ay handa na. Hinihintay na lang nila ang pagpasok ng mga daga. Next. Sila na ang susunod sa linya. Nanginginig ang kamay ni Datu habang inaabot ang kanyang pasaporte sa immigration officer. Ang opisyal ay tumingin sa kanya. Pagkatapos ay sa litrato sa pasaporte at muli sa kanya. Ang ilang segundong yon ay parang isang kawalang hanggan. Final boarding call for flight 5J803 to Singapore. Ang anunsyo ay parang musika sa pandinig ni Silao. Ngumiti ito. Kita mo, malapit na tayo. Biglang sa sobrang kaba, nadulas ang pasaporte ni Datu mula sa kanyang nanginginig na kamay at nahulog sa sahig. Sorry po, sabi niya, at mabilis na yumuko para kunin ito. Sa kanyang pag-angat, ang kanyang mga mata ay nagtama sa isang lalaking nakatayo sa di kalayuan. Isang lalaking mukhang ordinaryo, ngunit ang paraan ng pagtingin nito sa kanya ay nagpadala ng kuryente ng takot sa kanyang buong katawan. Now, bulong ni Captain Reyes sa kanyang mikropono. Move in. Mula sa iba't ibang direksyon, ang kanyang mga tauhan ay nagsimulang maglakad ng may layunin. Hindi sila tumatakbo. Naglalakad lang sila. Dahan-dahan na isinasara ang lahat ng espasyo sa paligid ng kanilang mga target. Ang kanilang mga galaw ay kalmado, professional, at nakamamatay. Malapit na sila sa boarding gate. Ilang hakbang na lang. Pakiramdam ni Datu ay kaya na niyang huminga. Ngunit biglang humarang sa kanilang daraanan ang tatlong lalaki. Datu Razon, Silao Montemayor. Tanong ng isa. Ang boses ay matatag at puno ng awtoridad. Nanigas si Silao. Sino kayo? Wala kaming ginagawang masama. Ngunit si Datu ay hindi na kumibo. Nakita niya ang iba pang mga lalaki na papalapit mula sa kanilang likuran at tagiliran. Wala na silang tatakasan. Tapos na ang laro. You are under arrest for the crime of frustrated murder. Deklara ng pulis at sa isang iglap, ang organisadong ingay ng airport ay napalitan ng isang matinis na sigaw. Hindi niyo kami pwedeng arestuhin. Bitawan niyo ako. Nagpupumigla si Silao, ang kanyang arogansya ay naging purong sindak. Ngunit si Datu ay hindi na lumaban. Nang maramdaman niya ang malamig na bakal ng posas sa kanyang pulso, isang kakaibang pakiramdam ang kanyang naramdaman. Hindi na takot, hindi na pagkabalisa, kundi isang mapait na pagtanggap. Isang pulis ang nag-angat ng kanyang radyo sa bibig nito. Ang boses ay malinaw at formal na umalingaw-ngaw sa gitna ng komosyon. Target neutralized. Suspects are in custody. Ang bawat hakbang niluwalhati
Papasok sa korte ay isang tagumpay. Suot ang isang simpleng puting bestida na may suporta ng kanyang ina sa isang tabi at ng kanilang abogado sa kabila. Naramdaman niya ang titig ng lahat ng tao sa loob. Ngunit hindi siya natinag. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula noong gabing iyon, naramdaman niyang siya ang may hawak ng kapangyarihan. Ang kanyang mga anak, sina Hayo at Hila, ay patuloy na lumalaban sa NICU. Ang bawat paghinga nila ay isang paalala sa kanya kung bakit siya naroroon. Hindi ito para sa kanyang sarili. Ito ay para sa kanila. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Datu at Silaw, kapwa nakasuot ng orange na damit ng bilanggo. Si Silaw ay nakataas pa rin ang noo, puno ng paghamak ang mga mata, na para bang siya ang biktima. Ngunit si Datu ay hindi makatingin sa kanya. Nakayuko ito, ang mga balikat ay bagsak, ang anino ng isang lalaking minsan niyang minahal, ngunit wala na siyang naramdamang awa. Ang pagmamahal na yon ay natuyo na. Pinalitan ng isang malamig at matigas na resolusyon. Nang tawagin siya sa witness stand, naglakad siya ng may dignidad. Inilagay niya ang kanyang kamay sa Biblia at nangakong magsasabi ng katotohanan. Miss De La Vega, nagsimula si Attorney Robles, ang kanyang boses ay malumanay ngunit may diin. Maari mo bang isalaysay sa korteng ito ang mga pangyayari noong hapon ng October 24? Huminga ng malalim si Luwalhati at nagsimula siyang magsalita. Isinalalaysay niya ang lahat. Ang kanyang paghihintay, ang pagdating ni Silaw, ang masasakit na salita, ang paninipa. Habang nagkukwento siya, ang kanyang boses ay nagsimulang manginig, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa bigat ng alaala. Ngunit hindi siya tumigil. At ang asawa ninyo, si Mr. Daturazon, ano ang kanyang ginawa habang nangyayari ang lahat ng ito? Tanong ng abogado. Napatingin si Luwalhati kay Datu. Sa pagkakataong yon, nag-angat ito ng tingin. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa unang pagkakataon. Nakita niya sa mga mata nito ang pagsisisi, ang sakit, ang kahihiyan. Wala po, sagot ni Luwalhati. Ang kanyang boses ay basag na. Wala po siyang ginawa. Tumayo lang siya at nanood habang sinasaktan ako. Isang katahimikan ang bumalot sa buong korte. Ang bigat ng kanyang mga salita ay naramdaman ng lahat. Kahit ang huwes ay napailing. Ang kanyang testimonya, kasama ng CCTV footage na ipinalabas kanina, ay isang malakas na suntok laban sa dalawang akusado. Naramdaman ni Luwalhati ang isang maliit na sinag ng pag-asa. Mananalo sila. Makukuha nila ang hustisya. Ngunit ang abogadong nagtatanggol kay Silaw, isang tuso at mayabang na lalaki na nagngangalang Attorney Morales, ay tumayo. Your Honor, wala na po kaming tanong para sa witness na ito, sabi ni Attorney Morales na may mapanuyang ngiti. Ngunit meron po kaming isang mahalagang mosyon na nais naming ipresenta sa korte. Napakunot ang noo ng huwes. Anong mosyon ito, Attorney? Your Honor, sabi ni Attorney Morales, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Kami po ay tutol sa bigat ng paratang na frustrated murder. Ang aking kliyente ay hindi isang mamamatay tao. Ang nangyari ay isang insidente lamang na dulot ng masidhing damdamin. Isang krimen ng pasyon kung inyong nanaisin. Ang ebidensya ay malinaw, Attorney Morales, sabat ni Attorney Robles. Mayroon siyang intensyon na patayin ang aking kliyente at ang kanyang mga dinadalang anak. Ngumiti si Attorney Morales. Ito na ang sandaling hinihintay niya. Intensyon? Your Honor, paano magkakaroon ng intensyon na pumatay ng isang sanggol ang isang babae na siya mismo ay nagdadalang tao rin? Parang isang bombang sumabog ang kanyang mga salita. Nagkaroon ng kaguluhan sa korte. Ang mga bulungan ay naging hiyawan. Napatingin si Luwalhati kay Silaw na ngayon ay nakangisi, ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan.
na may bahagyang umbok. "Objection, Your Honor! This is irrelevant!" Sigaw ni Atty. Robles, ngunit huli na ang lahat. "Irrelevant?" Tumawa si Atty. Morales. "Ito ang pinaka-relevant na bagay sa kasong ito. Your Honor, ipinipresenta ko sa korte ang isang medical certificate na nagpapatunay na ang aking kliyente, si Bino Silao Montemayor, ay 2 buwan ng buntis." Iniabot ng abogado ang isang piraso ng papel sa clerk ng korte. Ang huwes ay kinuha ito, binasa, at ang kanyang muka ay nagpakita ng pagkagulat. Ang mundo ni luwalhati ay gumuho sa pangalawang pagkakataon. Napatingin siya sa kanyang ina, na ang muka ay hindi maipinta. Napatingin siya kay Datu, na ang ekspresyon ay pinaghalong gulat, pagkalito, at sakit. Ang ibig sabihin ba nito, ang anak na dinadala ni Silao ay anak din niya? Ang sinag ng pag-asa na kanyang naramdaman kanina ay biglang naglaho, pinalitan ng isang madilim at malamig na anino ng kawalan ng katarungan. Ang babaeng halos pumatay sa kanyang mga anak ay gagamitin ngayon ang sarili niyang anak bilang isang kalasag. Your Honor, kami po ay tutol sa bigat ng paratang dahil ang aking kliyente, si B. Silao Montemayor, ay nagdadalang tao rin. Ang mga salita ng abogado ay paulit-ulit na umuugong sa isipan ni luwalhati habang ang ingay sa korte ay lumalakas. Nilalamon siya ng isang alon ng kawalan ng pag-asa. Ang biyahe pauwi mula sa korte ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Sa tabi niya, si luwalhati ay nakatingin lang sa bintana. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay malaya nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang bawat patak ay parang isang dagitab ng asido na pumasok sa puso ni Dr. Amihan. Ang pasabog ni Atty. Morales sa korte ay isang masterstroke ng legal na manipulasyon. Alam niyang ang simpatya ng publiko at maging ng korte ay maaaring bumaliktad. Ang imahe ng isang buntis na nanakit sa kapwa buntis ay karumaldumal. Ngunit ang imahe ng isang buntis na malapit ng mabilanggo ay nagdudulot ng awa. Isa itong maruming laro. At si Silao Montemayor ay nilalaro ito ng napakagaling. Ngunit si Dr. Amihan Sinukuan ay hindi isang manonood lamang. Hindi siya basta-basta natatalo. Pagdating nila sa bahay, agad niyang inalalayan si luwalhati papunta sa kwarto nito. "Magpahinga ka muna, anak. Huwag mo munang isipin ang nangyari. Ako na ang bahala." "Paano, ma?" tanong ni luwalhati. Ang boses ay puno ng kawalan ng pag-asa. "Paano tayo lalaban? Paano kung anak ngayon ni Datu?" "Hindi." Madiin na sabi ni Dr. Amihan. Hinawakan niya ang mga balikat ng anak at pinilit itong tumingin sa kanya. "Huwag kang maniwala sa kanila. May mali sa lahat ng ito. Nararamdaman ko. May kung anong hindi tugma sa buong kwento. Ang timing. Ang biglaang paglalabas ng alas. Para itong isang desperadong galaw, isang huling baraha na inilabab para makagulo. At kapag desperado ang isang tao, doon ito nagkakamali." Matapos niyang masigurong nakahiga na si luwalhati, dumiretso si Dr. Amihan sa kanyang study. Isinara niya ang pinto at ang imahe ng isang mapag-arugang ina ay naglaho. Ang humalili ay ang imahe ng isang tuso at kalkuladong estratehista. Ang unang tawag niya ay para kay Atty. Robles. "Robles, I need you to do everything to delay the next hearing," sabi niya. Ang kanyang boses ay malamig at may awtoridad. "Mag-file ka ng kung anong mosyon ang kailangan. I need time." "Masusunod na doktora. Pero ano ang plano natin?" "Ang medical certificate ay mukhang lehitimo," sagot ng abogado. "Lehitimo, oo. Pero ang tanong, totoo ba ang lahat ng nasa likod nito?" Sagot ni Dr. Amihan. "That's where I need to dig." Ang pangalawang tawag niya ay para sa kanyang pribadong investigador, si Mr. David, isang dating pulis na may matalas na mata at malawak na network. "David, may bago akong ipapagawa sa'yo. Mas delikado ito," sabi ni Dr. Amihan diretsahan.
Kahit ano, doktora, sagot ng investigador. Gusto kong halungkatin mo ang buong buhay ni Silao Montemayor sa nakalipas na 6 na buwan. Hindi lang ang koneksyon niya kay Dato Razon. Gusto kong malaman ang lahat. Utos niya. Sino ang mga kaibigan niya? Saan siya pumupunta? Sino ang mga nakakasama niya? Anong mga klinik ang pinuntahan niya? Financial records, phone records, social media activities, kahit ang mga chismis sa parlor na pinupuntahan niya. Gusto kong malaman. Huwag kang mag-iwan ng kahit isang batong hindi nakataob. Doktora, parang may hinahanap kang particular. Puna ni David. Mayroon. Pag-amin ni Dr. Amihan. Hindi ako naniniwalang si Datu ang ama ng dinadala niya. Ang isang babaeng tulad ni Silao na ang pangunahing motibasyon ay pera at kapangyarihan ay hindi mag-aaksaya ng panahon sa isang lalaking bangkarote at duwag tulad ni Datu. May iba pa. May iba pang mas malaking isda sa kwentong ito. Hanapin mo siya. Pagkatapos ng tawag, tumayo si Dr. Amihan at lumapit sa bintana ng kanyang study. Tanaw ang hardin sa ibaba. Ang pagbubuntis ni Silao ay ang huling barahan nito. Ang alas na akala nito ay magpapapanalo sa laro. Ngunit hindi alam ni Silao, si Dr. Amihan ay hindi naglalaro ng baraha. Naglalaro siya ng chess. At sa chess, kailangan mo lang isakripisyo ang ilang piyesa para ma-checkmate ang reyna ng kalaban. Habang papalubog ang araw, ang kanyang determinasyon ay lalong tumitibay. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pag-aayos ng tama sa mali. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa kinabukasan ng kanyang mga apo. Hindi niya hahayaang ang isang kasinungalingan ang maging dahilan para makalaya ang isang kriminal. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Si David, ang bilis. Doktora, may nahanap po ako. Isang maliit na bagay pa lang, pero baka mahalaga. Sabi ng investigador, ang boses ay may halong pananabik. May mga credit card charges si Silao sa isang high-end restaurant sa BGC. Mga petsa kung kailan alam nating nasa ibang bansa si Datu para sa isang business trip. At sa mga resibo, laging 2 tao lang ang kumakain. Napangiti si Dr. Amihan. Good. Simulan mo dyan. Alamin mo kung sino ang kasama niya. May isa pa, doktora. Dagdag ni David. Hindi lang si Datu ang lalaki sa buhay ni Silao. May isa pa. Isang mayaman na negosyante. Isang construction magnate. At ayon sa mga source ko, may asawa't pamilya ang taong ito. Sa sandaling iyon, alam na ni Dr. Amihan na tama ang kanyang kutob. Ito na ang simula ng pagbagsak ni Silao Montemayor. Ang bawat araw sa loob ng kulungan ay pare-pareho para kay Datu. Ang liwanag ay dumarating at umaalis sa parehong oras. Ang pagkain ay may parehong lasa ng kawalan. Ang tanging nag-iiba ay ang bigat ng pagsisisi na kanyang dinadala. Isang pabigat na lalong tumitindi sa bawat paglipas ng araw. Ang balita tungkol sa pagbubuntis ni Silao ay dumating sa kanya na parang isang panibagong sampal. Noong una, naramdaman niya ang isang matinding pagtataksil. Niloko siya nito. Ginamit siya nito. Ngunit habang pinag-iisipan niya, habang binibilang niya ang mga buwan, alam niyang may mali. May mga pagkakataong hindi sila magkasama. May mga gabing hindi niya alam kung nasaan ito. Ang pagbubuntis na yon ay hindi tugma sa kanilang mga alaala. Ang kasinungalingan ni Silao ay hindi na niya problema. Ang tanging mahalaga sa kanya ngayon ay ang katotohanang nasira niya ang buhay ng babaeng tunay na nagmahal sa kanya. Kaya naman, nang sinabi ng gwardiya na mayroon siyang bisita at nang makita niya si luwalhati na naglalakad papunta sa kanya sa likod ng isang makapal na salamin, ang puso niya ay parang babagsak sa kanyang sikmura. Hindi niya ito inaasahan. Hindi pagkatapos ng lahat, umupo si luwalhati sa kabilang panig. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang sakit na kailanman ay hindi na niya marahil kayang paghilumin. Mas payat ito ngayon, ngunit meron itong bagong tatag.
Isang lakas na hindi niya kailanman nakita rito noon. Luwalhati, iyon lang ang nasabi niya. Ang pangalan nito ay parang isang basag na salita sa kanyang mga labi. Pumunta ako rito hindi para makipag-away, Datu. Sabi ni Luwalhati. Ang boses ay matatag, walang bahid ng galit o awa. Pumunta ako rito dahil kailangan ko ng katapusan. Kinuha nila ang teleponong mag-uugnay sa kanila. Sa bawat paghinga, naririnig niya ang sarili niyang kaba. Buntis si Silaw. Pagpapatuloy ni Luwalhati. At alam kong alam mo sa sarili mo kung may posibilidad na ikaw ang ama. Ito na. Ang tanong na gumugulo sa kanyang isipan, ang katotohanang kailangan niyang harapin. Tumingin si Datu sa kanyang mga kamay na nakapatong sa malamig na metal na mesa. Ang mga kamay na dapat sana'y ginamit niya para protektahan si Luwalhati. Hindi, umiling si Datu. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong, puno ng kahihiyan. Hindi ako ang ama. Imposible. Tumango si Luwalhati na para bang inaasahan na niya ang sagot na yon. Bakit, Datu? Bakit ka pumayag na mangyari ang lahat ng ito? Bakit mo hinayaan? At sa sandaling iyon, ang lahat ng pader na itinayo ni Datu sa paligid ng kanyang sarili ay gumuho. Ang mga luhang matagal na niyang kinikimkim ay nagsimulang tumulo. Dahil duwag ako, pag-amin niya, ang bawat salita ay isang saksak sa kanyang sariling dibdib. Dahil sa utang ko, Luwalhati, baon na baon ako sa utang. Pinagbantaan ang buhay ko. Ikinuwento niya ang lahat. Ang tungkol sa mga loan shark, ang pagdating ni Silaw na parang isang tagapagligtas, ang pagkontrol nito sa kanyang buhay, ang pagiging sunod-sunuran niya sa takot. Hindi siya humingi ng tawad dahil alam niyang walang kapatawaran ang kanyang ginawa. Inilatag lang niya ang lahat ng kanyang karumihan. Alam kong wala akong karapatan, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Pero sana man lang, mapatawad mo ako balang araw. Hindi para sa akin, kundi para sa iyo. Para gumaan ang dibdib mo. Nakikinig lang si Luwalhati. Walang emosyon sa kanyang mukha. Nang matapos si Datu, isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang pagpapatawad, Datu, ay isang bagay na hindi ko pa kayang ibigay. Sabi ni Luwalhati sa wakas, ang kanyang boses ay malamig ngunit hindi malupit. Marahil balang araw, pero hindi ngayon. Ang mahalaga sa akin ngayon ay ang mga anak ko. Sila Hayo at Hila, lumalaban sila araw-araw sa ospital at kailangan nilang malaman na ang ina nila ay lumaban din para sa kanila. Tumayo na si Luwalhati, tapos na ang kanilang pag-uusap. Ito na ang katapusan na kanyang hinahanap. Habang naglalakad siya palayo, ang likod nito ay tuwid na tuwid. Isang imahe ng isang babaeng muling nabuo. Mula sa abo, biglang napasigaw si Datu. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at isang biglaang desisyon. Luwalhati. Lumingon ito. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Testigo ako, sabi ni Datu. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagong determinasyon na ipinanganak mula sa ganap na pagkasira. Sasabihin ko ang lahat sa korte, ang tungkol sa utang, ang tungkol sa pagmamanipula niya, ang lahat-lahat. Hindi ko nahahayaang gamitin niya ang isa pang kasinungalingan para makatakas. Sa unang pagkakataon, nakita ni Datu ang isang bahagyang pagbabago sa mga mata ni Luwalhati. Hindi pa ito pagpapatawad, ngunit marahil ito ay ang simula ng pag-unawa. Tumangulang ito ng marahan bago tuluyang tumalikod at maglakad papalayo. Iiwan si Datu sa dilim kasama ang kanyang mga multo at ang nag-iisang tamang desisyon na kanyang ginawa. Ang araw ng huling paglilitis ay dumating na may kasamang kakaibang bigat sa hangin. Para kay Luwalhati, ito na ang katapusan ng isang mahaba at madilim na kabanata. Ano man ang mangyari, handa na siyang tanggapin ito at tuluyan ng magsimula ng panibagong buhay kasama ang kanyang mga anak. Nang pumasok siya sa korte, ang kanyang mga mata
ay dumiretso kay Silaw. Ngayon, ang arogansya sa mukha nito ay may bahid na ng kaba. Ang pagbubuntis nito ay ang tanging alas na hawak nito. At alam ni luwalhati na malapit nang malaman ng lahat kung gaano kahina ang barahang iyon. Ang unang sorpresa ng araw ay ang pagtawag kay Datu Razon sa witness stand bilang testigo ng prosekusyon. Nagulat ang lahat, lalo na si Attorney Morales at si Silaw. Ang mukha ni Silaw ay nabalot ng galit at hindi makapaniwala. Sa kanyang testimonya, si Datu ay hindi nag-atubili. Ang duwag na lalaki sa pasilyo ng ospital ay wala na. Ang kaharap nila ngayon ay isang lalaking basag na, ngunit sa kanyang pagkasira ay natagpuan ng isang piraso ng katotohanan. Ikinuwento niya ang lahat, ang kanyang mga utang, ang paraan, kung paano siya kinontrol ni Silaw, ang bawat kasinungalingan at manipulasyon. Inamin niya ang kanyang sariling pagkakasala, ang kanyang kaduwagan, at tinanggap ang anumang parusa na ipapataw sa kanya. Si Silaw Montemayor ang nagplano ng lahat, sabi ni Datu. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit buo. At ako, hinayaan ko siyang gawin ito. Isang malakas na dagok sa depensa, ngunit si Attorney Morales ay mabilis na nakabawi. Your Honor, ang testimonya ng isang desperadong tao na nais lang magligtas sa kanyang sarili ay hindi mapagkakatiwalaan. Ang tanging katotohanan dito ay buntis ang aking kliyente at ang stress mula sa relasyon nila ni Mr. Razon ang nag-udyok sa kanya na gawin ang isang bagay na kanyang pinagsisisihan. Ito na ang sandali. Ngumiti si Attorney Robles. Your Honor, kung pag-uusapan lang din natin ang pagbubuntis ni Miss Montemayor, meron po kaming ilang ebidensya na nais naming ipresenta. Iyon ang hudyat. Isang serye ng mga ebidensya ang inilatag na parang isang perpektong pagkakasunod-sunod ng mga domino na babagsak lahat kay Silaw. Una, ipinakita nila ang mga bank record at credit card statement ni Silaw. Mga mamahaling hapunan sa mga petsang wala sa bansa si Datu. Mga regalo, mga biyahe. Pangalawa, isang testigong ipinatawag, isang waiter mula sa isang high-end na restaurant. Opo, madalas ko po silang nakikita doon, sabi ng waiter, sabay turo kay Silaw. Pero hindi po yung lalaking yan ang kasama niya. Sabi niya, tumutukoy kay Datu. Iba po, mas matanda, mukhang mayaman. At panghuli ang tinatawag ni Attorney Robles na final nail in the coffin. Your Honor, sabi ni Attorney Robles, lumapit siya sa mesa ng depensa. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Silaw. Ms. Montemayor, maaari mo bang sabihin sa korte kung sino si Mr. Enrique De Marco? Ang pangalan ay parang isang bala na tumama kay Silaw. Ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Nagsimula siyang manginig. Hindi ko siya kilala. Sigaw niya. Talaga ba? Tanong ni Attorney Robles. Inilabas niya ang isang brown envelope dahil ayon sa mga text message na nakuha namin mula sa iyong telepono, hindi lang siya kilala, kundi siya ang tunay na dahilan kung bakit ka nagpupumilit makalaya. Si Mr. De Marco, isang mayaman at kasal na construction magnate. Binasa ni Attorney Robles ang mga mensahe. Mga mensahe ng panunumbat, mga mensahe ng paghingi ng pera, at ang pinakamatindi sa lahat, Enrique, kailangan mo akong tulungan. Buntis ako at anak mo ito. Kung hindi mo ako ilalabas dito, sisiguraduhin kong malalaman ng asawa mo at ng buong mundo ang tungkol sa atin. Ang buong korte ay natahimik. Ang kasinungalingan ni Silaw ay ganap ng nabura. Ang kanyang huling baraha ay hindi lang natalo. Ito ay pinunit-punit sa harap ng lahat. Sinungaling. Gawa-gawa lang yan lahat. Nagsisigaw si Silaw na wala na ang lahat ng kanyang pagpipino. Para siyang isang mabangis na hayop na nakulong sa isang hawla. Datu, sabihin mo sa kanila. Sabihin mong mahal mo ako. Ngunit si Datu
ay hindi na lumingon. Nakayuko lang ito, umiiyak. Tinatanggap ang kanyang kapalaran. Tumayo ang huwes. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit at pagkadismaya. Kinuha niya ang kanyang gavel. Pagkatapos marinig ang lahat ng testimonya at makita ang lahat ng ebidensya, nagsimula ang huwes. Ang kanyang boses ay dumadagundong. Ang korteng ito ay napatunayang sina Silao Montemayor at Daturazon ay parehong nagkasala sa krimen ng frustrated murder at physical injuries. Ang bawat salita ay isang martilyo sa dibdib ni Luwalhati. Para kay Silao Montemayor, dahil sa bigat ng kanyang kasalanan, sa kanyang malisya at sa kanyang walang kahihiyang pagtatangkang manipulahin ng korte, hinahatulan siya ng pinakamataas na parusa na naaayon sa batas. Pumukpok ang gavel. Para kay Daturazon, dahil sa kanyang pakikipagsabwatan sa pamamagitan ng kanyang pananahimik, ngunit bilang konsiderasyon sa kanyang pag-amin at pagtulong sa korte, hinahatulan siya ng mas mababang parusa, ngunit mananatili pa rin siyang matagal sa bilangguan. Pumukpok muli ang gavel. Case closed. Habang kinakaladkad ng mga gwardya si Silao na walang tigil sa pagsigaw at pagwawala, si Luwalhati ay napapikit na lang. Huminga siya ng malalim, isang hiningang nagpakawala sa lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng pighati na kanyang kinimkim sa loob ng mahabang panahon. Pagmulat niya, ang mga luhang dumaloy sa kanyang pisngi ay hindi na luha ng kalungkutan. Ito ay mga luha ng katarungan, mga luha ng paglaya. 1 taon. 1 taon na ang lumipas mula nang bumagsak ang hatol at tila isang buong buhay na ang nagdaan. Ang hardin sa likod bahay ng kanyang ina ay puno ng mga lobo at makukulay na banderitas. Ang hangin ay puno ng halimuyak ng mga bulaklak at ng matamis na amoy ng cake. Ngunit ang pinakamagandang tunog sa lahat ay ang halakhak ng 2 maliliit na anghel. "Mama! Mama!" Sigaw ni Hila. Ang kanyang maliliit na braso ay nakaunat, habang sinusubukan nitong abutin ang isang lumilipad na paru-paro. "Dahan-dahan lang, anak," sabi ni Luwalhati. Isang malambing na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Binuhat niya ang kanyang maliit na prinsesa na ngayon ay isa ng malusog at bibong 1 taong gulang na bata. Sa di kalayuan, si Hayo naman, na mas tahimik ngunit may mga matang puno ng kuryosidad, ay masayang pinaglalaruan ang mga daliri ng kanyang lola. "Mana ka talaga sa lolo mo, apo," sabi ni Dr. Amihan, ang dating hospital director na ngayon ay mas kilala na bilang Lola Mihan. Ang dating bakal na disiplina sa kanyang muka ay napalitan ng isang lambot na tanging ang kanyang mga apo lang ang nakapaglabas. Mahilig din siyang mag-obserba. Napangiti si Luwalhati habang pinapanood ang kanyang ina at anak. Ang pader na dating nakapagitan sa kanila ay tuluyan ng gumuho. Ang trahedyang halos sumira sa kanila ang siya palang naging tulay para muli silang magkalapit. Sa ilalim ng propesyonal na maskara ni Dr. Amihan, natagpuan ni Luwalhati ang isang inang puno ng pagmamahal. At sa ilalim naman ng kanyang sariling pighati, natagpuan ng kanyang ina ang isang anak na puno ng katatagan. Ang pangalang Luha ay bihirang-bihira nang gamitin dahil hindi na ito angkop sa kanya. Ang mga luha ay parte na lang ng nakaraan, mga bakas ng tubig na diniligan ng kanyang pagkatao para tumubo ang isang bagong siya. Siya na ngayon si Luwalhati. Ang ibig sabihin ay kaluwalhatian, kasiyahan. At iyon ang kanyang natagpuan, hindi sa isang perpektong pamilya na kanyang pinangarap, kundi sa isang hindi perpekto, ngunit totoong pamilya na kanyang binuo, kasama ang kanyang ina at mga anak. Minsan, sa gabi, kapag tulog na ang kambal, naiisip pa rin niya si Datu. Nababalitaan niyang tinanggap nito ang kanyang parusa at sinusubukang magbago sa loob ng kulungan. Wala nang galit sa kanyang puso para rito.
Tanging isang bakanteng espasyo na lang ang naroon. Isang paalala ng isang pag-ibig na nagkamali. Hindi niya alam kung mapapatawad niya ito balang araw, ngunit hindi na yon mahalaga. Ang mahalaga ay napatawad na niya ang kanyang sarili sa pagiging bulag. Si Silaw naman, ayon sa balita, ay isinilang ang kanyang anak sa loob ng bilangguan. Hindi na niya inalam kung ano ang nangyari rito o sa ama ng bata. Ang kabanatang iyon ng kanyang buhay ay isinara na niya at ikinandado. Lumapit siya sa kanyang ina, na ngayon ay karga-karga na si Hayo. Happy birthday sa mga apo ko! Bulong ni Dr. Amihan, hinalikan ng noo ng bata. Happy birthday sa mga anak ko! Sabi naman ni Luwalhati. Niyakap niya si Hila ng mahigpit. Tumingin siya sa kalangitan, maaliwalas, asul, puno ng pag-asa. Ang sakit ay mananatili roon, isang peklat na magpapaalala sa kanya ng kanyang pinagdaanan. Ngunit hindi na ito kumikirot. Ito ay isa na lamang marka ng kanyang tagumpay. Hindi na niya kailangan ng isang prinsipe para iligtas siya. Hindi na niya kailangan ng isang perpektong kastilyo dahil natuklasan niyang siya mismo ang reyna ng sarili niyang kaharian. At ang kanyang kaharian ay naroon mismo sa kanyang mga bisig, dalawang maliliit na nilalang, na ang bawat paghinga ay isang himala at ang bawat ngiti ay isang pangako ng isang mas magandang bukas. Inilapit niya ang kanyang mukha sa malambot na buhok ni Hila. Mahal na mahal kayo ni Mama, bulong niya. Kayo ang mundo ko. Kayo ang lahat-lahat sa akin. At sa sandaling iyon, sa gitna ng mga halakhak, sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, naramdaman ni Luwalhati ang isang kapayapaan at kaligayahan na mas totoo at mas matatag kaysa sa anumang pangarap na kanyang binuo noon. Ito ang kanyang bagong simula. Ito ang kanyang tunay na luwalhati. Ang kwentong ating napakinggan ay nagpapaalala sa atin na ang pinakamatinding pagsubok ay maaaring magluwal ng pinakamatatag na pagkatao. Ipinakita sa atin ni Luwalhati na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa pag-asa sa iba, kundi sa pagtuklas ng kapangyarihan sa loob ng ating sarili. At higit sa lahat, ipinakita nito na ang pag-ibig ng isang ina para sa kanyang anak at ng isang anak para sa kanyang mga supling ay isang ilaw na kayang lampasan ang kahit anong dilim. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Luwalhati. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kanyang paglalakbay. Ano po ang masasabi ninyo sa kanyang kwento? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment lang po ninyo sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.